Sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo, humihirit ang taas pasahe ang mga bus. Kaugnay po nito, makakapanayam natin si Mega Manila Consortium Corporation. Spokesperson Juliet De Jesus. Good morning po, Ma'am Juliet. Good morning po. Ano po ang reaksyon po ninyo dito sa pagpostpone ni Pangulong Bongbong Marcos ng taas pasahe? Aba, naunsya mi po at nalungkot dahil hindi po paniwala na magkakaroon ng suspension yung aming fare increase. So ngayon po ba ano ang susunod na hakbang ng Mega Manila Consortium Corporation? Sa tingin ko po, kung magtutuloy-tuloy po ang taas ng diesel, kasi Friday na po bukas, ito na naman po yung next week na nag-aakbang tataas, malamang po baka hindi na operator dahil sa taas po ng fuel, hindi na po kaya. Hindi na po kaya. Ano pong ibig sabihin? Meron po bang mga ilang units po dyan sa inyo na titigil pasada po muna? Malamang po sa ganon kasi siyempre depende po yan sa bawat miyembro ng MMCC kung kakayanin pa o hindi. Pero again, hindi na po talaga kakayanin. Yung pagtang po at ikita ng mga public transport sa city ngayon, parang magkasama na. Ano po ulit yon? Pakiulit po, medyo nawala po dahil sa signal. Yung cost po kako ng fuel, sabihin natin 100. Yung 100, ang konsumo po natin sa diesel is 130 per day. Time mo na po yun, 13,000 na po yun. Ikita pa mga nasa city. Kung kumita more than 15,000. May sweldo pa po ang conductor driver. Yung pa lang po yun. So, ibig sabihin, kung naituloy po sana yung pamasahe, ito po ba, yung taas pamasahe, ito po ba ay sasapat doon po versus doon sa computation po ng operating cost po ninyo, ma'am? Kahit papano po, madadagdagan ng konti ang kita. Siyempre, tataas yung aming gross income. Pero, pa rin po ganun kasapat. Pero, hindi po kasi band-aid solution pag binigyan ka ng fare increase. Yung po, tuloy. Ngayon, ang practice po sa LTFRB, kung talagang sobra ng tataas uli, pwede naman kami mag-file uli ng petition for fare increase. So magkano po yung inyong ifa-file, if ever, na petition for fare increase? Nako, hindi pa po. At saka ngayon po, pinigil sa amin sinuspindi pa. Nako, medyo pa po ngayon ang naging effect po nitong nangyari. Bukod po dito sa provisional fare increase na dapat ipatutupad today, ano po ba yung gusto po ng inyong organisasyon, ng inyong samahan para po maibsan yung inyong pong paggastos dito sa mga produktong petrolyo? Yung pong excise tax na dapat mabawas, ayang VAT na hinihingi po ng public transport, ayan po, malaki po yan. Malaki po yan na maibsan po sana ng yung aming pagbili ng mataas na fuel. Alright, sige, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, MMCC Spokesperson Juliet De Jesus. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.